الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ang lahat ng pagpulit sa salamat at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, biidhnillah ay sali natin sa maikling pagsasali ng khutbah. Yung pinakabuod ng khutbah na ating narinig kanina, pinakapunto niya, at nawadalangin natin sa Allah ay maging kapatid pakinamang ito sa atin. Kabilang sa mga katangian na dapat tinataglay ng isang mananampalataya, dahil hindi ilingid sa ating kaalaman na bawat isa sa atin ay may dumarating na pagsubok, balakid, problema at anumang bagay na maaaring magdulot ng bagot at kalungkutan at pagiging problemado sa kanyang buhay. Kung kaya't ang Islam ay nagutos sa atin o dapat taglayin ito ng isang mananampalataya, which is ang pagkakaroon niya ng pagtitimpi o pagsasabar. Ang bawat isa sa atin, iba't iba yung level, yung antas ng kanyang pagtitimpi. Depende rin yun sa iman, pananampalataya ng isang tao. Tunay na sino mang nagtaglay nito, insyaallah ta'ala, ay malalampasan niya at magiging magaan sa kanya ang lahat ng mga pagsubok na darating sa kanyang buhay. Tandaan natin, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Ankabut, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablikum ila akhir al-aya. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ahasiban nas ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Inaakala ba sabi ng Allah, inaakala ba sabi ng Allah, inaakala ba ng mga tao, ahasiban nas ay yutraku ay yaqulu amanna, inaakala ba ng mga tao na pababayaan na sila ng Allah subhanahu wa ta'ala, hahayaan na lamang sila ng Allah subhanahu wa ta'ala, nasasabihin nila na kami ay naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, wa hum la yuftanun, hindi sila susubukin ng Allah subhanahu wa ta'ala doon sa bagay na sinasabi nila naniniwala sila sa Allah subhanahu wa ta'ala? La. Bagkus sa pagsabi natin naniniwala tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, darating yung imtihan, yung pagsubok, pagsusulit sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala kung tunay na tayong naniniwala sa Kanya. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Ang mga nauna sa atin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay sinubok sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mula sa mga propeta, mula sa iba't ibang mga nasyon, mga sahaba ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sila ay sinubok ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanilang pananampalataya. At dito sa pagsubok itong nakikita ng Allah subhanahu wa ta'ala kung sino yung may mas takot sa Kanya, kung sino yung mayroong pinaka-mainam na pagtitimpi, yung hindi nagrereklamo sa mga pagsubok na ibinibigay sa kanya ng Allah. Pagkos sa tuwing may dumarating pagsubok sa kanya, siya ay nagtitimpi at iniisip niya lagi na mayroong gatimpalang ibibigay sa kanya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Dito sinabi ng mahal nating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na inulat ni Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, qala Rasulullah, qala alayhi salatu wassalam, wa man yatasabbar yasbiruhu Allah wa ma a'ta ahadan ata'an khayran wa awsa' min as-sabr. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sino man sabi niya ang magtimpi, siya ay bibigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pagtitimpi. Wa ma a'ta ahadan ata'an khayran wa awsa' min as-sabr. Walang ipinagkaloob, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanino man na isang bagay maliban o kaya mas
awsa', ibig sabihin mas malawak, sabi niya na, okay? Maliban sa pagtitimpi, sabar. So ito yung kabilang sa pinakamainam na binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang alipin. Dahil hindi lahat sa atin ay nagtatangan ng pagsasabar. Kaya kung makikita natin minsan, yung konting problema lang, konting pagsubok lang, ay hindi nila ito kayang i-handle, kayang hawakan. Kaya yung iba sa kanila, dahil sa kawalan ng pagtitimpi, pagsasabaw sa kanilang pamilya, ay nagdudulot ito na kapahamakan sa kanilang mga sarili. Yung iba nung ginagawa dahil sa sobra na yung pressure sa kanilang sarili. Ano nangyayari sa kanila? Nagpapakamatay yung iba. Bibigti, tumatalon sa matataas na mga building, tumatalon sa tulay. Kita natin, di ba? Dahil sa kawalan ng pagtitimpi sa kanilang mga sarili. Dahil hindi nila natutunan kung paano magsabar sa buhay. Dahil ang pamumuhay dito sa mundo, punong-puno ito ng pagsubok. Kung hindi ka magiging matatag sa pamagitan ng pagtitimpi, hindi mo malalagpasan. Kung hindi mo hingin ang tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi mo malalampasan yung mga pagsubok na dumarating sa iyo dito sa mundong ibabaw. Kahit ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay inutusan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay magtimpi, magsabar. Katulad sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Fasbir kama sabara ulil azmi minar rusul." Magtimpi ka, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, magsabar ka kama sabara ulil azmi minar rusul. Katulad ng pagtitimpi ng mga dakilang mga propeta na pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sino yung mga ulil azm? Di ba natalakay nyo nakaraan? Ulul azmi minar rusul, yung mga dakilang mga propeta na pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ilan sila? 5. Di ba? Bakit sila mga ulul azm? Dahil sila yung mayroong mga mabibigat na pagsubok na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maaring kung pagsubok na ibinigay sa kanila ng Allah ay ibinigay sa atin, maaring hindi natin makayanan. Okay? Kung mababasa natin, kung mabasahin natin ang kalambuhay ng mga propetang ito na tinatawag ng ulul azmi minar rusul, ay talagang maaring kung i-imagine natin, iisipin natin, maaring hindi natin ito kakayanin. Diba? So iba yung antas, yung level ng sabar na meron sa mga propeta na ito na pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala. Binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surat Al-Asr na kabilang sa mga taong hindi mga nalugi ay yung mga taong nagbibigay o nagpapayo sa bawat isa sa kanila ng pagtitimpi. Diba? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Wal asri, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilus salihat, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr." Sabi ng Allah, "Wal asr," sumpama yun sa panahon. Innal insana lafi khusr. Tunay na ang tao ay sa kalugian at kasawian. Maliban saan? Maliban kanino? Illa alladhina amanu. Maliban sa mga naniwala sa Allah. Wa amilu salihat. Gumawa ng mga kabutihan. Wa tawasaw bil haqq. Wa tawasaw bis sabr. Maliban din sa mga taong nagpayuhan hinggil sa katotohanan at nagbigay payo, nagpayuhan sa pagitan nila sa pagsasabar, sa pagtitimpi. Okay? Kabilang sila sa mga taong binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga magandang balita at hindi sila mapapabilang sa mga taong mga talunan, mga taong mga nalugi doon sa araw ng paghuhukom. Ganun ang katangian ng mu'min. Sa bawat kapag mayroong siyang kakilala, kaibigan, kamag-anak, kapatid sa Islam, na nakikita niyang dahil sa problema ang kanyang dinaranas, ay pinapayuhan niya ito, sila yung mga tao mapapabilang dito sa ayan na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na sila ay nagpapayuhan sa pagitan nila hindi sa katotohanan at sa pagtitimpi. Di ba?
ang mga mananampalataya, sinabi na Allah subhanahu wa ta'ala, sa tuwing may dumarating sa kanilang pagsubok, sinasabi nila, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ha? Anong sinabi na Allah subhanahu wa ta'ala? Idha asabathum musiba, qalu, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Kapag may dumarating sa kanilang mga pagsubok, musiba, mga problema o ano pa man, anong sinasabi nila? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ano ibig sabihin nun? Tunay na tayo ay nagmula sa Allah at tayo ay magbabalik sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ito hindi lamang binabanggit tuwing mayroong mga narinig tayong namamatay. Bagkus, kung mayroong mga pangyayari na iba, pwede nating banggitin yung inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Kasi yung iba sa atin kapag narinig yung inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, may namatay? La. Bagkus anumang problema, anumang mga mangyayari na matindi, o ano pa man, ay pwede nating sabihin ito. Okay? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Tunay na tayo ay nagmula sa Allah, tayo ay magbabalik din sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, maraming uri ng sabr na dapat nating malaman at dapat nating matutunan. Unang-una yung pagtitimpi natin sa pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Alam natin na hindi madali yung ibada. Hindi madali yung pagsasala. Alam natin paulit-ulit yung sala pero hindi madaling gampanin ito. Yung iba sa atin kapag sinumpong ng katamaran, hindi magsasala minsan. Kapag sinumpong mag-fasting, di ba? Hindi magpa-fasting. So, nandoon yung katamaran sa sarili natin. Di ba? Yung paggawa ng ibada. Napakabigat ito, lalo pat dyan yung syaitan na nagwawaswas sa atin, nagbibigay sa atin ng pagbulong, pagwaswas. Sabing huwag ka na magsunod, huwag ka na gumawa ng ibada na ito. Gayun din, kailangan din natin matutunan yung pagsabar mula sa paggawa ng kasalanan. Di ba? Lalo pat yung kung sarili natin nasanay sa paggawa ng kasalanan, magiging madali na lang sa atin na gumawa ng kasalanan. Kaya, sikapin natin na matutunan yung pagtitimpi sa ating sarili mula sa pag-iwas sa mga paggawa ng kasalanan. Gayun din, dapat nating pagsadaran, dapat nating pagtimpian yung mga itinakda sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung hindi binigay sa iyo ng Allah yung isang bagay, alamin mo na hindi yun yung bagay na para sa iyo at maaaring hindi yung bagay na makakabuti sa iyo. Ang Allah subhanahu wa ta'ala yung best planner. Ang Allah subhanahu wa ta'ala alim, nakakaalam sa lahat ng bagay. Okay? Kahit iniisip natin na yun ang makakabuti, pero ang Allah ay alam niya kung ano yung mas makakabuti sa atin. Kahit marapat sa atin, sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagkakataon, at sa lahat ng oras, ay nagtitimpi tayo. At insyaAllah ta'ala ay gagantimpalaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala kapalit ng ating pagsasabak at pagtitimpi. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.